Ang dami na pinuntahan ni Sec pero mabuti Big- naman at Oo, napagbigyan Secretary. tayo. Oo, mukhang lahat ng tanong natanong na about leptospirosis, dengue. Pero one more tanong po dun sa leptospirosis, no? Meron ba tayong mga na-identify talaga na mga hotspots po nitong leptospirosis? So tayo yung nagmo-monitor, naka-code white tayo dito sa ating mga regional offices na talagang nasalanta ng baha at daily nagbibigay ng report kung ilan nga yung mga na-admit. So meron kasing mga 5 to 15 days na incubation period mula nung na-expose ang isang pasyente o isang tao. So ang tala natin ay mas mababa pa rin kumpara nung nakaraang taon. Pero ngayong mga susunod na araw, kasi ngayon nga papalo yung 5 to 15 days mula nung nag-umpisa yung ulanan ng ating habagat, ay minamatyagan namin. Kaya ang aming directive, lahat ng ating DOH hospital nga ay may fast lane or express lane para yung mga nagmamanifest ng symptoms, lagnat, nananakit ang kasukasuan, yung parang nagjo-jaundice o nagiging yellowish yung ating balat, hindi makaihi, parang nagkakaroon ng stain yung ating mga plema, yun ay all symptoms ng may namumuong leptospirosis. Bagamat tayo ay nakaantabay dyan sa mga pwedeng ma-hospital, ay proactively din pumupunta tayo dun sa mga lugar na nabaha na mag-distribute ng doxycycline. Na ito naman yung ating prophylaxis na binibigay para nga hindi humantong sa malala yung ating mga na-expose na mga kababayan. Secretary, puntahan ko lamang po yung tungkol sa ating mga healthcare workers. Base po kasi doon sa report ng EDCOM 2, more or less baka umabot ng 290,000 yung ating shortage pagdating po dito sa healthcare workers. Tugma po ba kayo ng numero noong EDCOM 2 and ano po yung plano natin para tugunan ito? So kami nga po ay nakakuha nitong ating ulat mula sa EDCOM 2 at itong aming Health Human Resource Group ay binibigyan na namin ng direksyon kung paano nga po yung mga tinatawag nating task shifting. Di ho ba sa ibang bansa, halimbawa, ang isang nurse ay pinapayagang magbigay ng mga pangunang lunas o magreseta ng gamot. At meron din tayong mga community health workers na pinapayagan na ring magbigay ng at least yung basic medical treatment. So yun po ang pinag-aaralan natin para nga po mas maraming health professionals yung agaran nating ma-engage para makapagbigay at matulungan itong ating mga higher level health workers na matask shift o madagdagan yung pagkaroon po ng ating health surveillance at health delivery. So may binabalangkas na po tayong mga alituntunin tungkol dyan. Oo. Pakipaliwanag nga po, Secretary, ano ba yung ideal dapat na ratio ng healthcare workers at saka nung ating mga pasyente? Kasi tama ba, ang batayan ba natin ay yung World Health Organization na 40 is to 10,000? Ganun ba yung proportion? Baka mali kasi yung intindi ko eh. So ang alam ko lang kalimitan ay yung dun sa hospital. Merong ratio ng number of nurses, for example, to number of beds. Yung mismong total population, hindi iba-iba kasi sigun dun sa kakayanan ng isang bansa. Kaya ang aming ang ginagawa ay maging accessible itong initial primary care consult through Yakap clinics. Ito yung ating mga pinalalaganap na mga community-based clinic kung saan ang ating mga pasyente at mga kababayan ay pwedeng mag-access ng konsultasyon at pwede ring magkaroon ng basic lab na covered ng PhilHealth. At yun nga, pinalawig pa natin na merong 75 gamot na pwedeng i-avail at itong mga gamot na to ay pwedeng makuha dun sa ating mga accredited gamot provider. Opo. Yung guaranteed access for medicines for outpatient treatment. Opo. Pero At yun nga, pinalalaganap natin ang dami ng mga laboratory at mga gamot na isasama natin dito sa Yakap. Opo. Isang hirit pa. Kasi po itong shortage na sinasabi ng EDCOM na 290,000, medyo nagtataka po ako, bakit tayo nag-lead sa ganitong numero ng healthcare workers na kulang
di ba nga sobra-sobra nga yung graduate natin? Parang meron nga tayong period na napakarami ng mga kumuhang nursing courses sa atin na nahihirapan na maghanap ng trabaho. Alam ko po, kakaupo nyo pa lamang po sa DOH, pero I mean, baka po nakakuha kayo ng detalye. Ano pong nangyayari dito? Bakit po kaya ganon? Medyo pag-aaralan ko pa, no? Kasi kauupo ko nga lang. Pero base dun sa aking na-experience bilang isang manggagamot at bilang PhilHealth President ng datihan, marami rin sa ating mga healthcare worker ay parang hindi talaga na pupunta doon sa actual healthcare provision or actual healthcare work. Kasi yung iba, for example, napupunta sa call center, napupunta doon sa mga back-end administrative ng mga pharmaceutical. So maraming career track at yun nga yung pag-aaralan natin. Paano natin mahikayat na bumalik dito sa ating actual health delivery. Sec, meron na pong ma-IFIP, no, dun sa mga ospital po ng DOH. Ang dalawa na lang po ang requirements. In fact, wala nang guarantee letter o GLGL. So, hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan magmakaawa po sa mga opisyal ng gobyerno. Baka pwede po kayong magbigay ng mas marami pang detalye dito para mas ma-inform at mas ma-assure ang mga pasyente o magiging mga pasyente po. So tama ka, nandoon nga sa ating eGov app itong IMA-IFIP portal. Inumpisahan muna namin yan doon sa mga GOCC hospitals at saka sa mga DOH hospitals. At tinitingnan pa namin, medyo may konting tweaking pa tayong ginagawa para eventually ma-cover din natin yung papalawakin natin to include the LGU hospitals at eventually even the private hospitals. Bagamat hindi dumadaan sa IMA-IFIP yung na mga hiling doon sa mga LGU hospitals at private hospitals, tuloy-tuloy naman nating pinoproseso yan doon sa mga regional offices or CHDs natin. Sa ngayon, may tweaking pa tayong ginagawa para nga mas maging efficient at mas maganda itong ating IMA-IFIP portal. Puntahan ko na lang po yung PGH, no, Philippine General Hospital, kasi takbuhan talaga to ng ating mga kababayan, and laging reklamo is ang daming tao, ang daming, kumbaga, is PGH handling too much or expected to do too much versus yung budget na binibigay dito? So ang PGH ay hindi under ng DOH, isa siyang autonomous hospital directly under the university, the UP. Bagamat matalik kong kaibigan yung director ng PGH, si Dr. Gap Ligaspid, na papag-usapan nga natin yan, meron ng mga ginagawang paraan, halimbawa yung mga elective surgery na nakapila, kalimitan dyan mga cancer na early stage, ay meron ng mga memorandum of agreement ang PGH with some private hospitals na kung saan gagawin yung initial workup sa PGH at doon muna idadalhin sa mga private hospital yung actual na operation at pagkatapos nun babalik sa PGH. So yun yung parang semblance ng ating inter-hospital referral system na nakasaad din dito sa ating Universal Healthcare Law. At ito nga ay isa sa aking tututukan, yung talagang maging standard at saka magkaroon talaga ng rules itong inter-hospital referral na kung saan naman kung sakaling inihikayat natin itong mga private hospital na maglaan ng kama nila for no balance bill o yung parang equivalent ng zero balance bill para sa mga pampublikong hospital, at tayo naman through PhilHealth is also negotiating for those no balance bill payment dito sa ating mga pribadong hospital. So yung susunod natin after elective surgery, baka yan na yung mga nasa emergency rooms kasi yan yung talagang dumadagsa Yeah. At kailangan talaga ng ipagtimon kung saan natin pwedeng dalhin at para hindi ma-overload yung mga public hospitals.
Sec Edwin, kahapon ay na-interview kayo ng kabilang stasyon. Kasama niyo po si Dr. Beverly Ho at nagkaroon doon ng parang nag-react yung ibang mga netizen doon sa isa sa mga natalakay doon, yung magiging mas maigting na kooperasyon between the Department of Health at saka PhilHealth. Parang sinasabi ng iba, hindi ba dapat noon pa daw yun? Ano? Pero alam ko naman na may semblance na dati pa naman talaga may cooperation na. Pero para lang mapaliwanagan yung mga medyo nagulat doon sa statements kahapon. So, yung PhilHealth at DOH ay attached agencies. Mhm. Pero ang PhilHealth ay may sarili niyang governing board kasi ito ay considered na GOCC or Government Owned and Controlled Corporation. So, sa unang pagkakataon, ngayon lang nagkaroon ng isang PhilHealth president na naging DOH secretary. Yes. Maliban ata kay Dr. Duque nung nakaraan. So dahil nakita ko yung kailangan na collaboration between PhilHealth and DOH, kami talaga ay nagbalangkas ng isang United Agenda, United National Agenda for Health. O kung tawagin nga namin ay una para sa kalusugan. At para down to the level ng mga work stream o ng mga kailangan gawin, minap out na namin ni PCEO Bevho yung kung ano yung collaboration. For example nga, yung healthcare workforce sa level ng DOH anong kailangan gawin, sa level ng PhilHealth paano naman natin mabibigyan ng mas magandang compensation or performance-based bonuses. So nakaganong kami ngayon para mas malinaw yung collaboration between the two agencies. Tama ka, Jovi, meron na yung datihan pero ngayon lang nagkataon na merong unified agenda o iisa yung roadmap. Okay po yun na at least meron na kayong roadmap. Pero Sec Edwin, kung doon naman sa mga miyembro ko, ano ang gagawin yung mas maigting na partnership, ano yung mga una nilang mararamdaman at least in the coming months doon sa partnership na yan? So ang aming pinofocus ngayon nga ay yung primary care para mas preemptive, preventive tayo. Kaysa doon lang nag-a-access ng care ang ating kababayan kapag may sakit na, di ba? An ounce of prevention is better than a pound of cure. So ang ating directive natin sa PhilHealth ay talagang pumunta na dun sa mga komunidad na nangangailangan. Ang tawag namin doon ay settings-based empowerment. Okay. Kung nasa saan yung ating mga mag-aaral sa school, kung saan nandoon ang ating manggagawa sa kanilang mga labor, sa kanilang mga companies, kung saan nandoon ang ating mga small, medium level na mga businessman na malamang nasa palengke, nasa mga mall. So yun yung ating gagawin. Proactively ay magre-reach out tayo at mag-engage tayo para ma-enroll sila dito sa YAKA program na kung saan naman may mga doktor na mag-aalaga para mapanatiling malusog itong ating mga kababayan. Parang sabi mo nga Sec kanina, 'di ba, na parang you should take care of yourself kasi that will be your contribution to our health system. Yeah. Tama, Oo, yun kasi yung hindi sabi mo ko nga, ngangailangan ng ospital. Oo. Pero Sec, we all have a role to play and the primary role is to keep ourselves healthy. Sec, first of all, congratulations on your new position. No? Ano po ang maipapangako po ninyo o at least target po ninyo during your term po na ma-achieve? So ang aming nung pag-analyze namin ni Dr. Bev dito sa kalagayan natin, marami na tayong naumpisahang mga programa Yun lang, parang yung kung ikukumpara mo sa isang masukal na gubat, yung umaabot dito sa ating mga kababayan, which is the forest floor, ay medyo hindi pa ganun kalakas. So ang aming gagawin nga ay hahawiin namin yung mga balakid para mas makaabot yung sikat ng araw dito sa ating mga nangangailangang mga kababayan. So talagang kami po ay magko-coordinate, kami po ay magbabalangkas ng mga alituntunin, magpapalawig po ng mga benepisyo ang PhilHealth, kami naman po sa DOH ay gawa po ng mga polisiya, yung pong mga gamot for example at mga vaccines na pangangailangan ng ating mga local government units ay ako po nga ay tiningnan ko na ano ba ang problema at bakit nabibinbin itong pag-deliver at pagbaba nitong ating mga gamot. So ito po ay pinag-aaralan ko na po at sana po ibigyan muna po ako ng ilang
linggo para po mapag-aralan at maumpisahang baguhin po kung ano man po yung mga kailangan nating baguhin. Okay. Lipat ako doon sa naging mention or topic ng Pangulong Marcos nitong at least sa dalawang hindi nakalipas kundi isa 2024 yata tapos 2026 itong nakalipas na SONA niya. Na-mention niya ang HIV AIDS Sec Edwin so meron ba siyang marching orders sa inyo tungkol dyan lalo na at meron talaga tayong tinatawag na 95 targets na kailangang i-meet although mukhang malabo mangyari. Pero at least ano yung gagawin daw? So bago nga ako talaga nakalihim ng kagawaran, isa yung HIV program na tinutukan ko at meron kaming mga napag-agrihan na mga gagawin, even covering testing, covering o medicines na ngayon naman ay parte na nung tinatawag nating OHAT package. Pero yung more important kasi are the access of the medicines So yun muna yung ating titingnan. Kung meron man tayong mga providers at wala naman tayong supply ng gamot, ay hindi rin uubra yung ating mga programa. Pero ang PhilHealth ay may gagawing mga pagbabago dito sa ating current na OHAT program. Ito po hintayin na lang nating mailathala at kasama na po dyan yung preemptive and preventive. Okay, so Edwin, doon sa nakalipas na AIDS 2026 na summit or conference sa Rio, isa tayo doon sa dalawang bansa na na-zero in ng mga eksperto doon, yung Fiji at saka tayo, parehong mataas kasi yung mga kaso natin dito ng HIV or ng infection. Pero sa kanila drug related yung injections. Sa atin is more on yung sexual nature nung pag-transmit ng disease. Meron na po ba kayong plano at least doon sa awareness about this para hindi tuluyang tumaas yan? Oo, kailangan nating tutukan din yung health promotion at saka ang involvement ng ating mga civil society organization at partner agencies. So, yan nga po ang ginagayak naming isama. Kaya nga po yung mga empanelment na sinasabi ko kanina sa workplace, sa mga eskwelahan, ay kasama po yung edukasyon at pagpapaalala po. At yun nga, we're already looking at how to do preemptive and preventive. Yun lang po, hindi ko pa malalahad yung pinaka-detalye kasi po hintayin natin yung approval ng ating board. That's good to know, Sec Edwin, na meron tukol doon sa edukasyon, tukol dyan dahil kapag may stigma kasi, baka lalong hindi magpunta sa mga center yung mga gusto magpa-test, at least kung nahihiya sila or natatakot sila. Ito na lang, before mag-iba ng topic, Sec Edwin, tukol doon sa doon kasi iba na usapan sa Rio, pinag-usapan din yung mga gamot na, yung mga pagbabago na, yung mga daily na tinitake na meds or yung preventive nga na sinasabi ninyo, doon para magiging once a month or twice a year. Tayo ba ay hindi naman ready, kundi meron na ba tayong nakikita na baka may source tayo na makuha rin natin yun? Yes, kasama yun dun sa ating pinaplano na yung ang ibaba yung tawag natin ay below yung level ng viral load na hindi na nakakahawa at kailangan nun may maintenance medicines. So yung person living with AIDS at saka yung pagbaba ng ating viral load ay isa dun sa ating mga imo-monitor at may mga plano na nga tayong mga karagdagang gamot na isasama dito sa ating PhilHealth programs. Okay. Pero tuloy inyong cooperation with yung mga mga NGO, may mga like yung Love Yourself, tuloy-tuloy po para po doon sa mga ganyang endeavor. Tama yan. At tayo nga ay nakikipag-coordinate dito sa ating mga stakeholders. At kasama yung nabanggit mo na Love Yourself sa ating mga kinakausap. Okay.